pa rin sa hanggang baywang na baha ang karamihan sa mga barangay sa Licab, Nueva Ecija. Pati tuloy kabuhayan ng mga residente apektado. Basta po dyan ngayon sa Nueva Ecija? Patuloy pong tumataas yung tubig ngayon dito sa Licab. Dahil po sa mga flood control na nasira. Oh, paano yan? Ano ba? Binabaha ba yung lugar nyo dyan ngayon? Yes po. Actually po, nandito na po sa 7-Eleven yung baha po. Tapos po sa gawing bubon po, mataas na po yung tubig. Ano, dahil ba may nagpakawalang dam dyan o umapawang ilog? Umapaw po yung mga flood control, tapos nasira po. I need to talk about what's happened here. At nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. Maagang pinalikas sa mga residente sa Nueva Ecija dahil sa bagyong Pepito. Pinaghahandaan na rin ang posibleng landslide sa ilang bayan. Licab, a tranquil agricultural town in Nueva Ecija, is home to over 30,000 people, known for its rich rice fields and resilient communities. Licab stands as a testament to Filipino agricultural heritage. However, this peaceful town faces a recurring challenge: devastating floods. Flooding has been a long-standing problem. In 2020, a flood control project was completed, a beacon of hope for residents. But just 4 years later, in 2024, the structure collapsed, leading to catastrophic flooding not only in Licab but also in nearby places. Licab is located in the heart of Nueva Ecija, a place that plays a crucial role in feeding the nation. However, its geography and frequent typhoons make it vulnerable to flooding. The collapse of the flood control project has left the town and its neighbor submerged in water, destroying homes, livelihoods, and dreams. Hello, ako nga pala si Julito D. Tables Jr. from the DRRF Department ng Research and Planning Officer. Ako yung isa sa nakasaksi kung paano nasira ang dike ng pagdating ng yung agos ng tubig galing sa Quezon and Aliaga River. Around 4:30 to 5, pumunta na kami dun sa dike. Mayroong nag-report nga sa amin na yun nga daw yung dike nag-overflowing. Yung pagdating namin doon, overflowing pa lang naman din talaga siya. Tapos nung pagka-overflowing niya, siguro mga 10 minutes, 20 minutes, ayun na siya. Inuuka niya yung ilalim. Yung ilalim yung inuuka niya. Kasi nakakuan siya parang recrap. Naka-recrap siya. Tapos yung recrap niya, hindi niya yung unang sinira. Ang una niyang sinira yung ilalim. Parang hinukay ng malakas na alon yung pinaka-ilalim. Kaya natibag yung recrap. Yung semento. Hindi namin alam kung yung recrap talaga yung mahina or yung kasi pero nung time kasi nung nandun kami nung gabi, yung recrap okay pa naman siya, may nakakatawid pang ang tao Tapos nung time na mga 5:30 na, yun na, at as in tinibag na niya yung buo ng dike na yun. Siguro ang lawak niya meron sigurong mga 30 meters yung nasira niya. Alam niyo ba kung kaninong project? Swansing yun kasi nung time na yon, nung ni-report ko, si Swansing, yung kaharap ko nung nag-report ako, pinuntahan niya. Pinuntahan niya yon nung araw na mga 3 days before nung mabilis naman siyang humupa nung time na yon. Kaso nga lang talaga, ang dami niyang na-damage na bukid. I'm Major Baguio. I'm a municipal engineer. Are there any flood control infrastructures and measures, examples, drainage systems, and flood barriers in place to mitigate flooding? Dito po sa Licab. Meron kaming mga drainage din dito. Pinapagawa kami, meron kasi kaming project.
itong buong sa Licab dito, sa mismong sentro. Meron kami project na drainage kasi dito ngayon. Ongoing pa lang sa ngayon na ginagawa. Okay po. Tapos yung recently lang din po na nabalita, yung dike po na gumuho. Tingin niyo po sa parang perspective niyo, ano po yung dahilan ng pagguho po ng dike na yan? Kung na kasi yun, lumambot na yung dito sa Aquino, lupa lang kasi yun. So lumambot na siguro yung lupa, masyadong mataas na yung tubig, kumapaw. Kaya bumigay na siya. Pero yung dike ron, sa may ginawa sa Buse, konkreto yun eh. Siguro sa lakas na rin ng volume ng kwan, hindi kinaya. Kaya bumigay na siya. Meron po bang plano na i-reconstruct na po yun or gawin? Oo, kasi pinuntahan na nagpunta na nung matapos yung baha, nagpunta na si Congressman Swansea, tinignan lahat yung mga nasira para mapondohan. What is the disaster recovery plan in case of significant flooding, and how does the municipality ensure quicker recovery? Ngayon, ang ginagawa namin doon sa nasirang dito, yung sa Aquino, kasi baka nga bigla na namang may bagyo, may tinambakan na namin, nilalagyan na namin ng para na bumaha ulit at least hindi na siya ma-ibaba kasi yung mga bayan doon binaba, yun lalo na yung bukirin, marami kasing nasisira. Kaya ngayon, ang ginagawa ng munisipyo ngayon, pinapaayos yung dike, natatambakan ng pato, lupa, para pag dumating ulit yung tubig, hindi na siya The failure of the flood control project calls for a thorough investigation and sustainable solutions. Engineers and experts suggest the following measure to prevent future disasters. Upgrading existing infrastructure. Using durable materials and modern construction techniques to ensure longevity. Reforestation. Planting trees in upstream areas to reduce runoff. Community-based disaster management plans. Educating residents about flood preparedness and response. Licab has faced significant challenges, but its people remain resilient. Together with government support, local initiatives, and sustainable engineering, Licab can rise above the floods. From the depths of devastation to the heights of resilience, Licab's story reminds us that with collective effort, change is not possible.